What's up mga katupada? Welcome back muli sa aking munting YouTube channel. Kung bago ka pa lang napasyal sa aking munting YouTube channel, paki-like na rin and subscribe. And paki-hit na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na aking i-upload. Salamat mga katupada. So for today's videos mga katupada, isi-share ko lang yung aking mga idea sa aking pagpapalaki ng mga sisiw. Ito yung aking mga mayahin na mga, sabi pa naman nila, mga Tagalogin. Pero pumapatay ito ng mga manok galing sa mga farm. May mga double wing band pa, may mga league band na mamahalin. Sabi pa naman, depende lang yan sa pag-aalaga. Kahit anong hawakan mo na manok, kung hindi mo sila kayang alagaan ng maayos, at paano mo sila ilaban mga katupada. Ang manok hanggat marunong pumalo yan, mananalo at mananalo yan. Kung mag-alaga ng manok na hindi na mamalo, kasi gagawin mo yan dun. Di naman yan papugiyan dun. Patayan yung pinupuntahan nila doon mga katupada. Kaya kailangan yung manok natin hindi rin basta-basta. Sabi pa naman, yung aking mga mayahin, ako nga pinapalo ako niyan. Mga ebidensya ng mga tama ko ng mga tahid nila. Marami yan. Lalo na pag kinokondisyon ko mga yan, mga katupada. Ano lang yan, sa pag-aalaga. Kung ano yung mga winning lines mo dyan sa bakuran mo, huwag mong iwanan yan. Magkagusto ka man doon sa mga ibang mga manok na magaganda. Pwede mong, huwag mong iwanan. Ganun lang naman ginagawa ko yung mga alaga ko. Nag-i-infuse ako sa mga lemon, sweeter, saka sa mga buston. Bumibili ako ng mga babae, binabattle cross ko sa kanila. Pag maganda yung resulta, tinutuloy ko. Pero kung pangit, tapon yan mga katupada. Hindi na ako nagtawag nito, nag-immunize na aking mga alagang manok. Kasi konti lang naman yung aking pagpapasisiw. Sa isang taon, 20 ganun. 2 beses, 20. 10-10. Ganun lang mga katupada. Palimlim lang naman yung aking pagpapasisiw. Kasi mas maganda yung palimlim. May incubator ako na binili. Minsan kasi pag nasusobrahan, may nag-i-split, may mga pilay. Bihira lang gumamit ng incubator. Kung wala talaga naglilimlim na mga inahin na mga tagalimlim ko, pilitan ako mag-incubator. Ganun nga, may mga nag-i-split. Tsaka pag wala kasing inahin, front ng mga daga yung ating mga sisiw. Pero pag may inahin, di lumalapit yung daga. Kaya lalo kong ginaganahan magpasisiw. Tapos paglagay mo sa brooder area mo, mayroon kang inahin na nandun, hindi lumalapit yung daga. Pati pusa hindi lumalapit mga katupada. Takot sila sa inahin. Isa yun sa mga idea mga katupada. Para always, kahit hindi ka nagbabakuna, monitor mo yung mga basic na mga sakit ng ating mga alaga manok. Kailangan lagi mo silang ibabacterial flushing. Kunting lang, makita mo na may bulutong, may sipon, medyo nagluluha-luha yung mata, gamutin mo na para hindi magkahawa-hawa. Ginagawa ko dyan, pag may nakikita ko na isa na nagkakaroon ng mga basic na sakit,
Dahil na sipon, bulotong at saka yung ano. Iniiba ko na ng ano. Meron kasi akong kulungan na lagayan ng mga medyo nagkakasakit. Kaya doon ko sila nilalagay at ginagamot. Tapos pag okay na, balik ko ulit doon sa area. Ganun lang ako mag-alaga mga katupada. Siyempre, wala tayo ganong kalapad na area. Balang araw, pala rin tayo. Sabi pa naman, priority ko yung pag-aaral ng aking mga anak. Yung aking pagsasabong, ano lang yan, libangan ko na lang yan. Mas naging ano ako sa pag-aalaga ng manok kaysa sa magtambay-tambay yan, mag-inom-inom. Mag-alaga na lang ako manok. Malinis pa yung area ko, malinis yung bahay ko. Ganun lang yun mga katupada. Iwas bisyo. Basta yung pagsasabong mo rin, kailangan disiplinado ka rin. Ganun lang. Ito yun mga katupada, yung area ko. Pakita ko. Maliit lang to. Lagi ko itong pinapalitan ng lupa para sa ganun yung mga ipot nila na naiipon dyan na hindi mo nawawash out para hindi pamahayan ng mga bakterya mga katupada. Ito yun. So ayan mga katupada, yung ating mga alaga. Walang piraso yung sisiw natin ngayon napisa. Ito lang yung range area nila. Simpleng-simple lang. Likod lang ng bahay. Pangtupada. Pero pumapatay yan ng mga double wing van. Mga imported daw. Kaya hindi ko yan winawala. Magbili man ako ng mga bagong materyales, ini-infuse ko lang din dyan. May 1/4 white kelso na yan, mga yan. Pero mas pabor pa rin yung mayahin. Kasi yung bloodline ng inahin na to, 80%. Kasi ano to 50-50, tapos back to mother. Ayun. Yes, siya ang lumabas. Bali pangatlo na to niya na ano, na sisiw. Naglaban na ako ng mga anak nito nung nakaraang linggo. May nilaban akong isa, nanalo. Tapos yung mga naibinta ko sa aking mga kakilala, naglaban sila, nagpanalo rin. Yung isa tumabla, pero nanalo na yun yung tumabla mga katupakan. Kaya mataas yung winning lines nito. Kasi sabi pa naman, pag kumapit din ito, wasak din ang wasak. Pag pumalo kasi yung mga kalaban nito, nagka-counter sila, kaya hindi sila ganun napupuruhan. Maganda kasi yung manok, pag pinalo sila, nagka-counter, gumagalaw sila kasi hindi nababaon masyado yung tao. Gaya nung nanalo nung nakaraan, may wing band yung nakalaban ko kasi farm yung nakalaban ko. Kala ko nga grabe yung kiskisan nila, pero sa awa ng Diyos nanaig pa rin siya mga katupada. Tsaka yung sugat ng manok ko, hita lang, tagos-tagos nga lang, pero okay na rin, at least nanalo. Kaya yan lang yung mga alaga ko mga katupada. Ito lang lagayan ko ng mga sisiw pag nagpapasisiw ako.
Sa gabi, dyan ko sila nilalagay para safety sa daga at sa pusa. Yan lang yung mga simpleng lagayan ng manok panabong ni Katupada. Nasa labas yung mga laman yan. May kulungan din kasi ako doon sa labas. Doon yung mga broadcast ko at saka yung panlaban ko. Pero sa ngayon, wala pa ako ganong panlaban. Medyo paisa-isa lang mga Katupada. May bago ako doon, yung anak ng mold ko, yung naka 3 times. Namatay yung pangatlo niyang laban. May mga anak yun sa akin, 3 piraso, isang lalaki. Yung nanay nun, white kelso. Yung white kelso ko na inay. Na magpanalo din kasi sa akin yung mga white kelso kaya hindi ko na rin winala sa akin mga Katupada. Maganda rin yung naging record kahit yung mga binibintahan ko na magpanalo din sa kanila. Maganda rin yung naging record. Kasi sa ilan na nilaban namin ng mga white, yung isang white nakadalawa na yun, yung isa naka-isa, tapos yung pangalawang laban niya talo, yung isa naman panalo rin yun, tapos yung isa panalo rin. Bali sa 5 namin na nilaban, isa lang yung nalaglag. Nagpanalo muna yung iba ng first fight, yung isa na natalo ng second fight. Pakpak yung tama, naunahan. Pero okay lang, ganun talaga ang sabong mga Katupada. Sabi pa naman, ikaw dapat ang mag-control sa sabong. Huwag mong hayaan na ikaw ang kontrolin ng sabong mga Katupada. Kasi pag ikaw ang nakontrol ng sabong, wala na, giba pamilya mo. Kailangan disiplina para sa ganon enjoy lang yung ating pagsasabong. Masaya ka na sa pag-aalaga ng manok, nag-i-enjoy ka pa sa pagsasabong. So hanggang dito na lang mga Katupada. Salamat.